Magandang oras mga ka-good news, mga kababayan. Meron tayong bagong update ngayon kay Kibuloy kasi marami ang nagtanong sa atin kung ano na nga ba ang nangyayari kay Kibuloy. Tahimik na pagkatapos itong maipadala sa Pasig City Jail. Well, narito ngayon ang warden ng Pasig City Jail para sa mga updates kung ano nang nangyayari kay Kibuloy. Narito ang ulat, atin panoorin. Nalipat ho sa inyong jurisdiction itong alam nyo na ho kung siguro kung sino ho itong tatanungin ko. Kayo ho ba'y nakapagpahinga na pagkalipat ho ni Pastor ho dyan sa Pasig City Jail? Of course, at mayroong pagbabago no nung Oo. simulang makommit siya. Siyempre, nandiyan po yung security preparation na dapat nating ilatag Yan. no para mapanatili natin yung kaayusan no at seguridad ng bawat isa. Sino na ho ang dumalaw? Superintendent? Warden? Mula nung 27 no yung date kung saan siya ay turnover sa amin ng PNP, yung mga dalaw pa lang no ay yung mga mandatory no o yung mga dalaw na allowed siya ay yung mga medical doctors, Okay. yung lawyers, Oo. at saka yung mga priest no, yung mga religious leaders na may kinalaman po sa relihiyon. Yun po yung so far yung pwedeng dumalo sa kanya. So hindi ho, nag-provide ho ba siya ng listahan? Hindi ho pwedeng kung sino lang ho ang dumalaw, yung mga supporters niya, ganyan, mula sa KOJC? So initially, dapat may nagbigay po siya ng Nagbigay siya. list no ng dadalaw. Okay. No, mayroon po na dapat hindi dapat yung sino-sino no. Kailangan yung dalaw Tama. ay i-allow niya rin at yun ay makakilala niya no sa seguridad na rin Oo. ng ating PDL. Oo. Sino ho ang kasama niya sa kwarto? At saka bago niyo ho sagutin yun na warden, paki-describe ho sa amin yung kwarto ho dyan sa Pasig City Jail. Ilan ho yung nag-share at nasaan ho si Pastor doon? Eto, sandali lang mga kababayan. Napansin ko sa disenyo ng Pasig City Jail ay nasa kalagitnaan yata ito ng nayon, ng community. Kapag ganito ay talagang masikip siya, di ba? Kapag may ipapasok diyan na kilalang personalidad, ay magkagulo sa labas, di ba? At hindi mo mahalata kung alin doon, sino doon ang dapat hindi pa palapitin kasi napakaraming tao sa palibot nito. Ito, tingnan natin to. Ito, doon kasi sa labas kapag mga disenyo ng prison ng ganyan ng mga jail ay ibubuklod siya. Doon siya sa lugar na itong walang mga kapitbahay niya, walang mga nakatira sa paligid. Kasi kung merong mag-eskapo diyan, ay madaling makapagtago, di ba? Sa labas ang disenyo ng mga jail ay parang nasa mga disyerto, yung mga ganyan. Yung paglabas ng preso ay makikita kaagad siya na tumatakbo. At malalaman nila kung merong darating na kung anuman na mga sasakyan. Kasi walang walang nakakatakip sa paningin, walang mga kabahayan. Kaya ito ang mali sa atin gobyerno. Kapag gagawa tayo ng mga prison, mga maximum prison na katulad ng ganyan, doon tayo sa walang katao-tao na lugar. Sa parang disyerto. Wala ring mga bundok. Yung lugar na walang mapagtaguan kung merong iiskapo. Kaya nga sa yung prison yung sa napanood natin sa palabas na Alcatraz, di ba? Maximum prison ng Alcatraz ay nasa isang isla na maliit. Kaya kahit na makalabas ang prisoner, ay wala siyang masasakyan kasi dagat eh. At hindi rin pwede niyang languin kasi may mga pating. So ganyan dapat ang ating prison, maximum prison design. Hindi yung ganyan na ang daming-daming tao. Okay, balik tayo sa balita. Ito yung si Gonzaga, warden ng Pasig City Jail. Yung ginamit natin na cell ay yung cell na ginagamit natin sa mga bagong commit no yung mga dito sa Pasig no yung mga PDL na kinukulit na PNP natin routinely no. So dito sa ground floor po 'yon at may measurement po 'yon na
approximately 5 meters to 8 meters po ang laki. Five. So sa ngayon, ang kasama niya ay yung mga bagong commit na nakasabayan niya from local Pasig PNP po. Ilan ho sila ron Ang sa number- kwarto? Ang Ilan? number po nila ngayon ay yung mga maliban sa kanya, so 37 PDL. Doon ho sa isang kwartong yon sa baba. Tama ho? Opo, 37 dun sa sila. area po na yun. Paano, Yes. paano ho natutulog si Pastor doon? Mayroon po siyang higaan, no, na temporary folding bed kasi yun ay adjustment cell, no, habang naghihintay ng grace period na 2 weeks po habang makapag-adjust siya ng mga rules and regulations policy sa jail bago po siya ihalo po doon sa regular at general population po ng ating piitan. Okay. Ano? So ganun pala yun. Kailangan ng 2 weeks adjustment. So ang gagawin ng warden ay ibubukod si Kibuloy doon sa medyo magagandang selda pa. Kwarto yata yan, kompleto yata ng CR, di ba? Kasi VIP. At pwede naman talagang magbigay si Kibuloy dyan ng allowance sa warden at sa mga tauhan dyan para bigyan siya ng VIP treatment. Kaya 2 weeks na VIP muna pala si Kibuloy. Bago siya isalang doon sa talagang silda na pangmasa. Kaya makakatulog na si Kibuloy. Pero ganun pa man, hindi pa rin eh. Kasi kulungan yan eh. Ikaw ba patulugin ka sa kulungan? Kahit na magandang kwarto yan, alam mo kulungan yan eh. Kaya talagang magbago ang buhay ni Kibuloy dito. Magbabago. Iwan ko lang paglabas nito kung magbago ang isipan nito. Kasi ito first time niyang makulong eh. At dito lang siya maka-experience ng ganito. Kasi buhay Diyos, buhay hari siya, buhay Solomon, buhay King David. Napakaswerteng tao sana nitong si Kibuloy kung ginamit nilang sa mabuti ang grupo niya. Talagang nakahiga siya sa ginto eh. Literally sa pera, nakahiga siya. Lahat nabibili niya eh. Pati chikas na maganda. Kaya ano bang hanapin mo? Bakit kasi pumasok pa siya diyan sa demonic na paraan sa pag-ano ng mga babae? Lahat naman ng lalaki kapag tanda, si Kibuloy ay 70 na yan eh. Dapat ganyang edad hindi na magipag-sex eh sa lalaki. Kasi wala na yan eh. Umiinom na lang yan ng blue pills. Blue pills eh. Umiinom na lang yan ng Viagra si Kibuloy para titigasan pa. Pero ang totoo niyan, 60 anyos pa lang ang lalaki, wala na, malambot na. Ako ngayon nagtaka, bakit ganito pa rin kalibog si Kibuloy? Di ba? Grabe. Kaya pala yung mga 16 years old talaga, 12 years old, mga virgin ang gusto niya kasi doon yata siya ma-arouse eh. Okay. Ito, more information sa ating Pasig City Jail Warden. Balikan natin. Yung mga nandun sa CR, iisa lang ho, common, ganun. Ganoon naman po, wala pong individual po na CR yung ating facility, so common po yan. Hiwalay lang po yung palikuran at saka sa paliguan po, yun lang po ang nagdi-divide. Kamusta naman ho siya? Ano ho ang, pare-pareho sila ng kinakain dyan eh, no? O meron ho siyang binigay na restriction? Opo, at mayroon pong allotted po dahil once makumit ka, allotted ka na dyan sa pagkain sa kitchen, no? Bagamat yung bawat PDL ay mayroong kalayaan, no, na magpaabot, magpapasok kung Tama. gusto niya ng extra food, no, na gusto niyang kainin. Diyan sa kulungan kasi meron akong amigo na warden. Ngayon general na si General Abisado. Dati warden yan sa sa Cebu, sa Mabulo at naging warden din diyan sa Manila City Jail. Ngayon, general na eh. Kaya alam ko yung diyan, mga style nila, yung pagdalaw, yung mga kwarto sa kulungan ng dumadalaw, meron yan. Kaya pwedeng dadalawin diyan si Kibuloy ni Estefany Ibarra. Kasi merong diyan eh. Parang sa couple na kapag dadalaw yung girlfriend mo para mawala yung stress mo, ay pwede siyang pumasok doon. Meron yan. Pero actually, bawal yan. Pero meron talaga yan.
Kasi sabi ko na nga sa iyo, yung warden noon na amigo ko, makakapasok ako doon eh. Kaya alam ko diyan. So diyan, medyo mawawala ang stress diyan ni Kibuloy. Kasi pwedeng papasok diyan yung kanyang mga palalab. Kasi ano yan eh, protocol yan diyan sa kulungan na pwede talaga yung love mo, loved ones mo or wife mo or girlfriend mo ay pwedeng makadalaw. Merong bayad yun eh. Nagbabayad din yun. Parang meron silang maliliit na kwarto diyan na parang motel. Ganyan. Meron yan. Meron yan ganyan. Kaya medyo okay na yata ang buhay diyan ni Kibuloy kapag ibubukod lang siya, hindi siya kasama doon sa madudungis at mababaho ng mga priso. Kapag solo niya yung kwarto, katulad ng mga VIP noon, 'di ba? Yung mga drug lord, 'di ba? Meron nga silang sariling bahay doon sa munti, 'di ba? Sa munting lupa. Meron silang pinagawang mga bahay doon, yung mga drug lord. Maliliit na bahay, kompleto. Kaya pwedeng magawa rin yan ni Kibuloy, maraming pera eh. Ako pa kay Kibuloy, doon ako sa munting lupa para makapagpagawa siya ng bahay doon. At makapag-preach pa siya doon ng Biblia, diyan sa Pasig City Jail, parang ano eh. Mga ano yung mga nakulong diyan eh. Talagang mga taga-syudad yan eh, mga hardcore yan. Okay, patuloy tayo sa update na balita kay Kibuloy. Siya ay nakapiit sa isang kulungan na BGMP. So, pantay-pantay ho ng treatment, warden, sa mga Yes, as nakapito much dyan. as possible, kung makakaya po natin, dapat pantay-pantay po ang pag-treat natin sa kanila. Oh, ilan ho ang inmate nyo dyan, warden, sa Pasig City Jail, sa male dormitory? Sa ngayon, Hmm. 1,435 po. Sa ngayon po. Kasama na ho si Pastor doon sa 1,000 plus Yes. na yan. Oho. Ang Opo. capacity po ng jail? Ang capacity po na jail ay mga ano lang po, 400 plus. Naku. No? Sa ngayon, may congestion rate po tayo na 474% congested po yung ating piitan po. Pero sa ngayon naman po, kamusta ho ang vicinity o yung sa labas ho ng Pasig City Jail? May mga supporters ho bang nandyan sa labas? O normal naman? Sa ngayon, normal po yung Okay. ating kondisyon, lalong-lalo na dito sa paligid. Okay. Normal lang po. Alright. Warden, to wrap up po dito, ipaalala ho ulit. Doon ang kamukha ho ng pinag-usapan natin nung una. Warning ho ulit. At saka doon naman sa mga supporters ni Pastor, kung gusto ho nilang puntahan, paalala rin ho natin na meron lang hong listahan na pinrovide si Pastor. Go ahead po, Warden. Thank you, Jeff. Sa lahat po no, na mga minamahal na big visitors, no, wag na po kayong magtangka no na magpapasok no ng mga contraband no sa ating kulungan kasi ito sana ay maging lugar no ng mahal natin sa buhay kung saan mabigyan natin sila ng pagkakataon na ma-rehabilitate no para pag nakabalik sila Tama, no, sa community ay sila ay maging maayos muli no na mamamayan ng ating society no. At doon naman po sa mga supporters no ng QOJC kay Pastor Kibuloy, no, mayroon po tayong master list na binigay sa kanya na authorized na Ayan. magdalaw. So, No? Pero sa ngayon, dyan sa, teka sandali, dyan sa authorized na dadalaw, sigurado yung isang dosinang pastoral niya. At mauuna dyan si Stephanie. Diba? At saka yung iba pa, nako, buhay na naman, ano. Ito yung sinabi ko na mayor na daw si Kibuloy sa Pasig City Jail eh. Sino pa namang gawing mayor dyan? Siya. Kasi siya yung pinakamayaman ngayon na nariyan. At meron palang ano, yan ang sabi ko kanina eh. Pwede pa ang dalaw diyan. Pwede ang dalaw at magpa-schedule lang. Ngayon pwedeng gabi-gabi diyan si Stephanie. Anong magawa nila? Yan talaga ang pulisiya diyan sa Pasig City Jail. Ganun nga. Kasi nakadalaw ako diyan sa mga sa Manila City Jail noon nung nagwarden pa diyan yung aking amigo at saka sa Cebu na Cebu City Jail. Nandun din siya, na-assign. Ganun din. Meron ngang mga kwarto doon na kapag dadalaw yung girlfriend mo ay pwede doon kayo. At meron din yung bayad, parang hotel din yun. Kaya ganyan yan, ganyan. Pero hindi yan sinasabi ng
ng mga opisyal diyan sa masisira ang nila, reputasyon. Kaya pala mga KOJC members, kung gusto kayong dadalaw sa pastor nyo, ay magpa-schedule kayo sa officer's desk. Sa pagpasok nyo sa gate pa lang, magtanong na kayo kung saan yung information disk ng officer para doon kayo magpa-schedule kasi hindi pwedeng sabay-sabay. So isa-isa lang yan. Sigurado ako ang nakahilira dyan ay isang dusinang pastoral eh. Kasi sabik na si Kibuloy, medyo matagal na yun eh. Di ba? Kaya okay na ang buhay ni Kibuloy. At siyempre, dadala naman dyan siya araw-araw ng kanyang mga katulong sa kanyang ministry. Marami naman siyang katulong dyan. At kahit yung mga pastorals niya, yun mismo ang maghatid ng pagkain na paborito ni Kibuloy at kasama na rin ang kanilang pagpasok doon. 'Di ba? Dala ng pagkain, pasok din sila sa kwarto ni Kibuloy. O doon, 'di ba? At mag-quickie, paglabas okay na si Kibuloy. So, ito siguro ang eksena na nasa imagination ko na mangyayari. So, magiging impyernong langit, 'di ba? Nasa impyerno nga pero may langit din. Pwedeng gabi-gabi rin yun eh. Kasi ang daming pastoral ni Kibuloy, pwedeng gabi-gabing mangyari. Okay, so ano man ang inyong mga saloobin, mga kababayan, mga ka-good news, ay comment lang sa ating comment section. Hanggang dito na lang muna ako. Maraming salamat. Huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel.